Sa paglalakad nila Ye Jingwo pabalik kasama ang kanyang ama ay kanyang sinabihan ang kanyang ama na lumapit dito. Inutusan niya rin ang kanyang ama na buksan daw nito ang kanyang hawak dahil mayroong high-grade tool sa loob. Nanginginig naman na binubuksan ito ng kanyang ama at sa kanyang pagbukas ay isang liwanag ang lumabas mula sa loob at napasabi sila sobrang lakas daw ng aura. Ang basura ni Senior ay talagang isang tool na karapat-dapat maging powerhouse ng Earth. Kinuha niya ang toothpick mula sa loob at sinabi na namamangha kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng toothpick natatakot ako na kahit na isang piraso lamang ng kanyang kapangyarihan ay makawasak na ng isang buong bundok. Sinabi ni Ye Jingwo ang mga kayamanan ni Senior ay sobrang nakakatakot. At habang inaabot naman ni Ye Jingwo ang natitirang karne ng Black Hawk na ibinigay sa kanya ni Chen Fan ay napaisip siya noong una gusto kong bumalik sa sekta upang ibabad ang aking sarili sa insenso na ibinigay ni Senior at tamasahin ito. Ngunit sobrang nakakatukso. Sinabihan rin naman siya ni Ye Jingwo na ama hindi ito gaanong karaming karne ngunit dapat ka munang kumain. Kinuha niya ito at sinimulang kainin ngunit bigla na lang itong naiyak na napasabi ang karne na ito ay mayroong gayong kalakas na espiritual na kapangyarihan at ang lasa nito. Kasabay naman nito ay nanginginig ang kanyang katawan na naging sanhi upang malaglag ang kanyang hawak na nilalagyan ng karne. Dahilan na mapaisip si Ye Jingwo na napatanong na makita ang napakalakas na espiritual na lakas mula sa kanyang ama. Matapos ng pag-breakthrough ng kanyang ama hindi siya makapaniwala dahil nakulong ang kanyang ama sa martial spirit peak sa loob ng 30 taon at sa kanyang mga kwalifikasyon hindi pa sana siya mag-breakthrough. Ngunit pagkatapos kumain ng stick ng karne ni Senior nagawa niyang baguhin ang kapalaran ni ama. Habang patuloy naman na nagpapasalamat ang kanyang ama at paulit-ulit na yumuyuko dahil sa kadakilaan ni Chen Fan. Sa isipan ni Ye Jingwo dati hiniling sa akin ni Senior na manatili para sa hapunan kung mananatili ako. Kung palalampasan ko ang pagkakataong ito hindi ko alam kung kailan ko muling matitikman ang mga pagkain na ginagawa ni Senior. Kinabukasan, habang makikita si Xiaobai at isang ibon na naghahabulan sa isa't isa. Sa harap nila makikita rin si Chen Fan na nakatingin sa kanyang inventory system sinasabi niya sa kasamaang palad wala na akong espasyo sa aking inventory kaya hindi ko nagawang magdala ng tent. Sinabi rin niya sa ibon at kay Xiaobai sige sa pagkakataong ito bababa ako sa burol upang maghanap ng lugar upang magtayo ng kampo. Susubukan kong maghanap ng mga soul test stone na ginagamit ng mga sekta magiging abala na dalhin kayo. Habilin niya pa Xiaodai Xiaoniao alagaan ninyo ang bahay at hintayin ninyo ang aking pagbabalik. Sa papaalis na si Chen Fan ay makikita naman ang kanilang pagbabago at sinabi pa nga ni Xiaoniao hinaplos ako ni Master at tinawag pa nga ang aking pangalan. Sinabihan naman siya ni Xiaobai tinawag ako ni Master sa aking pangalan muna ako ang forever number 1 sa puso ni Master. Sumabat naman din ng Ancient Demonic Ant ito ang ika-10,086 na pagkakataon na hindi ako ginamit ni Master. Napatanong naman din ng Bundled Dragon Vine na kung maglalaro ba bilang isang karaniwang tao si Master na sinusubukang ituloy ang landas ng Dao. Sinabihan siya ni Xiaobai iyon ay sariling negosyo ni Master ngunit Demonic Ant anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang tawagin kung hindi ka tinatawag ni Master. Sumagot ang Ancient Demonic Ant na naiinis paliwanag niya hindi ako pinaalis ni Master kaya alam niya ang tungkol sa aking pag-iral. Sinabihan siya uli ni Xiaobai hindi kita pinaalis dahil hindi kita nakikilala ang tunay na emperador. Sumagot uli ang Ancient Demonic Ant hindi ako pababayaan ni Master ipagkakatiwala ko sa kanya ang aking buhay. Sumali na rin naman ang Heavenly Tree Elder at sinabihan silang magaling mas maraming tao na may malakas na espiritual na enerhiya dapat nating protektahan ang bahay na ipinagkatiwala sa atin ni Master. Samantala sa Qingxi Town nakarating na rin dito si Chen Fan at sa kanyang pagdating ay binati siya ng mga nakakakilala sa kanya habang ang isa sa kanila ay nagtanong na Young Master Chen anong mga uri ng goodies ang dinala mo sa merkado ngayon. Subalit bigla na lamang siyang nagulat nang may isang babae na nagsalita mula sa likod niya na sinasabi Young Master Chen ang escort sect ay matiyagang naghihintay sa iyong pagbabalik. Dahilan na mapa-address si Chen Fan at sinabihan ng babae na huwag daw itong lumapit sa kanya. Sinabihan rin naman siya ng babae na relax hindi ka namin kakainin hindi ka namin sisingilan. Gayunman ay sinabihan lang rin siya ni Chen Fan na salamat pero hindi na kailangan. Ngunit isang lalaki naman ang biglang hinawakan siya at sinabi sa kanya halika at umupo pag-uusapan natin ang mga bagong dish ngayon dapat daw muna itong sumulyap. Napaisip si Chen Fan na kung ito ba ang boss. Tinanong ni Chen Fan sa matabang boss na kung umuunlad pa rin ba ang negosyo. Sinabi ng boss umaasa kaming lahat kay Young Master Chen na turuan kami kung paano magluto at ang Fuyuan Inn ay lalong sumisigla. Kamakailan mas sumigla ang Qingxi at hindi namin alam kung bakit. Maraming martial artist ang naakit at sinakop ang pangalawang palapag gusto mo bang manatili sa unang palapag ng ilang sandali?
Sa isipan ni Chen Fan ibang-iba ang mga martial artist at mortal malamang nag-aalala si Boss Wang na hindi ako komportable na umupo sa ikalawang palapag. Ngunit hindi naman kinakain ng mga martial artist ang mga tao kaya anong dapat ikatakot. Sinagot niya ang boss na walang problema pupunta ako sa ikalawang palapag. Pinayagan na rin siya ng boss ngunit nagulat na lamang si Chen Fan nang may biglang nalang lumipad sa kanya ng isang tasa. Tiningnan niya ito at sa kanyang nakikita ay isang lalaki ang inaabuso at sinasabihan ang lalaking nagtatrabaho hindi ka ba si Lin Xiaoyan ang henyo ng pamilyang Lin? Bakit ka nagtatrabaho sa gayong maruming inn? Bulong-bulungan naman ng mga ito Lin Xiaoyan hindi ba't iyon ang henyo na nagsimula ng martial arts sa edad na 8 at pagkatapos ay nagkaroon ng martial spirit breakthrough sa edad na 9. Dugtong pa ng isa niyang kasama nakakalungkot na nang siya ay naging 10 bigla niyang nawala ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan at naging walang silbi kaya pinalayas siya sa pamilyang Lin. Bakit pamilyar ang kwentong ito? Kung hindi dahil sa sumpang nilalang na kumakain ng aking espiritual na kapangyarihan wala ako rito. Naghagis ng barya ang arroganting lalaki at sinabihan niya si Lin Xiaoyan halika at lumuhad sa harap ko ng 3 beses at bibigyan kita ng isang gintong barya. Bilang resulta ay ikinagalit ito ni Lin Xiaoyan kanyang sinabi huwag mong apihin ang mga tao iniwan na ako ng pamilyang Lin ano pa ang gusto mo. Dahilan magalit siya at sa pagtalikod ni Lin Xiaoyan ay kanya itong tinawag hoy tumigil ka riyan sinong nagsabi na maaari kang umalis. Tinawag rin ni Lin Xiaoyan ang kanyang pangalan na si Lin Dong at sinasabihan niya ito na palaging inaapi ang mahina. Habang sa gilid ay ipinaalam ng boss kay Chen Fan kadalasan daw ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Kung hindi dahil sa iyong matandang lalaki na sumisipsip ng aking martial spirit hindi ako sana pinalaya sa pamilyang Lin at hindi sana kinansela ng aking fiancé ang kasal isang bagay na tulad nito. Dahilan rin na mapasabi na lang rin si Chen Fan na, nawala na ba siya sa kanyang katinoan. Naglakad na rin si Chen Fan ngunit nang magkasalubong sila ni Lin Xiaoyan ay may bigla na lamang na lumabas na matanda sa kanyang katawan at siya rin ang matanda na sumisipsip sa enerhiya ni Lin Xiaoyan. Takot na takot ito nang makita si Chen Fan na labis rin na ikinatuwa ni Lin Xiaoyan at napasabi tumakbo ang parasitic na matandang lalaking iyon. Napasigaw rin siya sa tuwa kinilala ng langit ngayon na wala na ang matandang lalaki sa wakas ay titigil na ako sa pagiging isang lingkod. Nilapitan ito ni Chen Fan upang tulungan ito at sa isipan niya bakit siya biglang tumatawa at umiiyak marahil ay baliw na siya. Ngunit nagulat na lamang si Chen Fan nang lumuhad si Lin Xiaoyan sa harap niya at sinabi salamat senior sa iyong kabaitan. Sinabihan naman siya ni Chen Fan susubukan ko lamang na tulungan ka hindi na kailangang pretuhin ako tulad ng isang Diyos. Napaisip naman si Lin Xiaoyan na nagtataka bakit walang martial aura ang master dapat ay dahil masyado siyang malakas kaya tinatago niya ang kanyang mga kapangyarihan hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Sa likuran nito ay sinabihan ni Lin Dong si Chen Fan na basura bakit mo siya tutulungan at tinanong niya rin si Lin Xiaoyan na wala mo na ang lahat ng reputasyon sa paningin ng pamilyang Lin. Sinabihan naman siya ni Lin Xiaoyan Lin Dong maaari mo akong insultuhan hanggat gusto mo huwag kang mang-insulto ng iba. Gayunman ay sinabihan pa rin sila ni Lin Dong na 2 piraso ng basurang nagsama. Kaya ano kung insultuhan kita ano ang magagawa mo tungkol dito? Sinabihan din naman ni Chen Fan si Lin Xiaoyan na ayos lang huwag kang magalit. Upang mapaisip si Lin Xiaoyan isang hawak mula kay senior at nararamdaman ko ang kanyang nakakatakot na lakas sa buong katawan ko. Ang aking martial spirit ay unti-unting tumataas. Nahumantong kay Lin Xiaoyan na magkaroon ng lakas ng loob at kanyang sinabihan si Lin Dong na talo na kita ilang taon na ang nakalipas at hindi na magbabago magpakailanman kang nasa ilalim ko. Dahilan na ikinagalit ito ni Lin Dong at isang atake ang inihanda niya at nang magpangabot ang kanilang atake ay nagulat na lamang si Lin Dong nang biglang tumaas ang lakas ni Lin Xiaoyan at napatanong na kung paano daw ito nangyari. Kasunod nito ay tumilapon ang kanyang katawan at bumagsak sa kung saan ang kanyang mesa dahilan rin na magulat ang mga nakakakita. Namangha na napaisip si Chen Fan na masaya nagpapanggap ba ang taong ito na mahina isang martial artist na nagtatrabaho bilang isang lingkod ay tiyak na baliw. Habang natutuwa naman si Lin Xiaoyan sa kanyang nagawa sa isip niya ng aking mga kapangyarihan bumalik na sila. At lumuhad naman ito sa harap ni Chen Fan na nagtataka pa rin at sinasabi sa kanya ni Lin Xiaoyan salamat senior sa pagpapanumbalik ng aking paglilinang. Sinabihan siya ni Chen Fan hoy bata may tinamaan ba sa ulo mo ako ay isang mortal lamang paano ko maaayos ang iyong paglilinang. Nahumantong ulit na mapaisip si Lin Xiaoyan bakit tinatawag ni senior ang kanyang sarili na isang mortal. Maari bang gusto niyang umakto ng normal sa kanyang normal na paraan hindi ko dapat ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pinutol ng boss ang pag-uusap habang sinasabi niya kay Chen Fan ito ang mga pinakabagong dish na ginawa namin pakiusap halika at subukan.
Habang sa likod na may paggalang pa rin sinabi ni Lin Xiaoyan Sr. salamat sa iyong kabaitan at kabutihan ako si Lin Xiaoyan ay aalalahanan ito magpakailanman hindi kita mababayaran ngayon ngunit kapag ako ay naging sikat nangangako ako na magpakailanman akong mananatili sa iyo at tutulungan ka. Sa kanyang pagtalikod ay naisip niya din kailangan kong bawiin ang aking mga bagay mula sa pamilyang Lin. Naitanong naman ng boss kay Chen Fan nakita niyang may dala itong bag saan daw nito planong pumunta. Sumagot at sinabi ni Chen Fan plano kong hanapin ang martial arts sect. Nasabi rin ng boss sa talento ni Young Master Chen ang mga sekta na iyon ay dapat na nagmamadaling magkaroon siya sa sekta. Sa isip ni Chen Fan baka nag-aalala lang ako tungkol sa wala dapat na nangangahulugan ito na sira ang soul test stone ni Xiao Wu. Sinabi ni Chen Fan narinig ko na ang Sacred Sound Valley sect ay kasalukuyang nagkakaroon ng martial arts test kaya saan ako magpa-practice. Ayon sa boss kung matugunan mo ang mga kinakailangan kung gayon maaari kang direktang magsanay dapat mong subukan. Dahilan na napatayo si Chen Fan at sumagot talaga bang ang top 3 ang makakapasa. Nakangiti naman siyang sinabihan ng boss kung susubukan mong sumamba sa Sacred Sound Valley na may magandang resulta kung gayon hayaan mo akong sabihin sa iyo ng maaga ang aking congratulations. Sa isip ni Chen Fan ang mga soul test stone na sila ang pinakamakapangyarihan maari bang may pagkakataon. Tinapos na rin ni Chen Fan ang kanyang pagkain at inilatag na niya ang kanyang bayad at tumalikod. Sinabihan naman siya ng boss Young Master Chen bakit mo ako binigyan ng pera mangyaring ibalik mo ito. Sumagot si Chen Fan papunta ako doon para subukan ang aking martial arts. Samantala sa Qingxi Town Central Square nandirito din si Chen Fan. Napalingon si Daizong kay Chen Fan at kanyang sinabi Senior Chen narito ka ba para subukan ang martial arts test. Napasabi rin si Zhao sa gwapo na itsura at malawak na kaalaman ni Senior Chen tiyak na papasa siya sa test at papasok sa Sacred Sound Valley sect. Dugtong pa niya talagang mabuting tao si Senior Chen sobrang bait at magalang. Sinangayunan ito ni Daizong kung hindi niya tinulungan ang aking negosyong panday kailangan ko sanang isara ito. At nasabi rin ng nasa likod ang mga kasanayan sa pagluluto ni Boss Wang ang mga medikal na kasanayan ni Dr. Chen at ang aking mga handicraft ay itinuro lahat ni Senior Chen walang sino man sa nayong ito na hindi tumanggap ng kanyang kabaitan. Dahilan na mapasabi na lang si Chen Fan sa kanila na maraming tao rito. Sinabi ni Zhao kahit na hindi makapasok ang mga tao sa martial arts test nakikita pa rin nila ang pagpapala ng isang kagandahan. Upang mapatingin naman si Chen Fan sa tinutukoy ni Zhao kaya't nang makita niya ang kagandahan ni Qin Yin ay napasabi siya, makinang na mga mata at puting ngipin nakakaramdam ako ng paninibugho na hayaan ng iba na makita siya gusto ko siyang protektahan sa aking buhay. Dahilan naman na mapatingin rin si Qin Yin sa kanya na naging sanhi upang mamula si Chen Fan, at sa isipan ni Qin Yin ang lalaki na iyon ay may marangal at gwapong itsura at pinalilibutan ng maraming taga-nayon dapat ay medyo naiiba siya sa iba. Itinuro niya si Chen Fan at inutusan siyang lumapit. Na ikinatuwa ng ilan na sinasabi Senior Chen sino ang mag-aakala na mapapansin ka ng kagandahan sa kawan ng mga uwak sobrang pambihira talagang hinahangaan kita. Dugtong pa ni Daizong si Senior Chen ang guro sa daan-daan sa Qingxi Town ang gayong dakilang tao ay tiyak na magiging isang martial artist. Sa isipan ni Qin Yin tila sobrang sikat niya isa ba siyang uri ng henyong master na kakapanabak ito. Gayon din sa isipan ni Chen Fan ang soul test stone na ito ay katulad ng kay Ye Jingwu ngunit malaki ang sekta ng Sacred Sound Valley kaya hindi dapat maging problema ang soul test stone tama ba? Habang papalapit si Chen Fan sa bato ay sinabihan siya ni Qin Yin na pakiusap ilagay ang iyong mga kamay sa soul test stone. Inilagay ni Chen Fan ang kanyang kamay sa bato at sa kanyang isipan ay umaasa na siyang maging martial artist na siya. Gayon man ay matapos ang isang stick ng insenso ay wala pa rin nangyayari. Napabugtong hininga si Qin Yin at sinabihan si Chen Fan mukhang walang martial spirit ang Young Master hindi ito maaaring maging isang martial artist pakiusap umalis na ito. Habang sa kanyang isipan kaya hindi pala siya isang once in a lifetime na henyo. Sobrang nakakalungkot umaasa akong isa siyang henyo. Ayon naman sa nakakakilala kay Chen Fan ay kanilang sinabi Senior Chen ayos lang kahit na wala kang martial spirit anong problema. Ikaw ang master na nagturo sa lahat dito. Ayos lang na hindi maging isang martial artist kung mananatili ka sa bayang ito marami pa rin kaming mga bagay na hihingi sa iyong patnubay. Senior Chen hindi na tayo nagkita ng matagal paano kung maglasing tayo ngayong gabi mayroon akong sweet-scented Osmanthus wine na maaari mong subukan. Sa Cloud Sword Sect Discussion Hall. Sinabi ng sect leader ng Sacred Sound Valley Sect na si Qingpot Ian at siya rin ang ama ni Qin Yin sinabi niya Brother Ye tungkol sa araw na ito totoo ba ang iyong sinabi? Sinangayunan ito ni Ye Jinghong dahil totoo ang lahat ng sinabi ko bakit mo pagdududahan ang aking mga salita. Napasigaw si Qingpot Ian ay kaya sinasabi mo na nagsisinungaling sa akin ang lalaking iyon.
Paglusot ni Ye Qingwo ang aking biglaang pag-breakthrough at ang karne na nakatulong sa iyon na nag-breakthrough kaagad. Brother, sabihin mo sa akin kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ngunit sinagot lamang siya ulit ni Ye Jinghong na totoo ang lahat ng sinabi ko. Napasabi si Qingpot Ian, akala ko ang Cloud Sword Sect leader at ako ang master ng Sacred Sound Valley Sect ay mabuting magkaibigan, ngunit isipin na magsisinungaling ka sa akin, tunay na nakakadurog ng puso. Sinabihan naman siya ni Ye Jinghong, Brother Qin, nang makilala ko si Senior dahil iyon sa pagkakataon ni Ye Qingwo dahil abala si Senior, ayaw ko siyang abalahin. Naitanong ni Qingpot Ian kung gayon alam ba ni Brother Ye ang tungkol sa kamakailang chismis. Sinasabi na sa Martial Realm na ito ang lugar kung saan nagtagal ang huling Woyan Daoist ay nasa Yuhua Island na ito. Marahil ito ang kayamanan na iniwan ng Woyan Daoist. Upang mapatanong si Ye Jinghong, Brother Win, anong ibig mong sabihin doon? Sinabihan naman siya ni Qingpot Ian, walang itong kahulugan, gusto ko lamang ipaalam sa mga pangunahing sekta na batiin si Brother Ye sa kanyang pag-breakthrough. Sa isip ni Ye Jinghong kung sinasadya ni Qingpot Ian na ikalat ang mga chismis na nakuha ko ang kayamanan ng Woyan Daoist at itinago ito ang Cloud Sword Sect, ay tiyak na magiging target sa mga mata ng publiko. Ang tanging pagpipilian bang natitira ay ang abalahin muli ang Master. Sinagot niya si Qingpot Ian, Ye, pinahahalagahan ko ito, gusto mo bang makita ang Master? Maaari kitang dalhin doon, ngunit hindi mo maaaring banggitin ang anumang bagay tungkol sa paglilinang. Sumagot si Qingpot Ian, sige, walang problema. Habang sa kanyang isipan, gusto kong makita kung hanggang saan magpapanggap ang matandang ito. Bago sila umalis ay sinabihan niya muna si Qingpot Ian na hayaan mo akong tawagin si Ye Jinghong upang sumama, umaasa siyang makita ang Master. Habang sa isip rin ni Qingpot Ian, sa gayong kaso, kapag dumadaan kami sa Qingxi Town, tatawagan ko si Qingyin upang sumunod kung mawala ng mukha si Brother Ye sa harap ng mga nakababatang henerasyon. Iyon ay isang kawili-wiling eksena. Matapos ang kanilang pag-uusap ay makikita na sila nito na kasama sina Ye Qingwo at Qingyin. Napatanong si Qingyin sa kanyang ama na kung totoo ba ang sinabi ni Uncle Ye sa kanila. Sinabihan naman siya ni Qingpot Ian, isa lamang itong kasinungalingan, panoorin mo kung paano ko siya ilalantad. Bumaba sina Ye Jinghong at kanyang sinabihan sina Qingpot Ian na malapit na sila sa lugar ng Master, lalakarin nila ito upang magpakita ng paggalang. Ngunit sinagot lang siya ni Qingpot Ian, kailangan pa ba iyan, at sinabihan niya si Qingyin na magpapatuloy sila. Na naging sanhi upang magalit si Ye Jinghong sa kanya. Dahilan mapatanong si Ye Qingwo na, ama, anong dapat nating gawin? Sinabihan siya ng kanyang ama na habulin natin sila, kung nasaktan natin si Senior, yari tayo. Dumating si Qingpot Ian sa harap ng bahay ni Chen Fan at mayabang niyang sinabi, ito ba iyon kung saan hindi dumudumi ang mga ibon at ang pinakamalakas ay nakatira? Napasabi rin siya, Ye Jinghong, ginagawa mo ba akong tanga? Habang sa kanyang isipan, dapat kong makita kung ano ang kayang gawin ng tinatawag na Master. Nang makita ni Ye Jinghong ang kanyang gagawin ay pinahinto siya, ngunit dahil sa kanyang kayabangan ay isang atake ang tumama sa kanya, dahilan na bumagsak siya sa lupa. At ang ataking iyon ay nanggagaling sa Ancient Demonic Ant na naglalabas ng isang napakalakas na aura sa harap niya at sinabi sa kanya, kayong mga mortal ay nang ahas na huwag magpakita ng paggalang sa Master, kaya dapat daw itong mamatay. Dahilan na ikinatakot ni Qingpot Ian nang makita ang napakalaking Ancient Demonic Ant. Nang mapagtonto na niyang talagang papatayin siya nito ay nagsisigaw ito na humihingi ng tulong kay Ye Jinghong. Ngunit sa kanyang paglingon ay makikita sina Ye Jinghong na nakaluhod na sinasabi, dakila kaibigan kami ng Master, hindi namin nangangahas na hindi siya igalang pakiusap, iligtas mo kami. Umatake ang Ancient Demonic Ant, ngunit kaagad itong pinigilan ng Heavenly Tree Elder. Napalingon ng Ancient Demonic Ant sa kanya at kanyang tinawag na Qing Emperor, sila ang mga nagkasala sa pagpasok sa palasyo. Na naging sanhi upang mas lalo silang matakot sa kanilang mga isipan. Sa Heavenly Martial Continent mayroon lamang isang tao na kwalipikadong tawaging Qing Emperor. Iyon ang walang kapantay na figure na nagtagumpay sa isang panahon sa mga huling taon ng sinaunang panahon na nagpapatunay na mali ang langit at naging isang emperor. Namatay si Qing Emperor 70,000 taon na ang nakalipas, pareho lamang ba ang pangalan? Sinabihan sila ng Heavenly Tree Elder, kayong nagkasala, hintayin ninyo ang pagdating ni Master para sa inyong paghatol. Sumagot ang Ancient Demonic Ant, ngunit ang isang grupo ng mga langgam na pinapatay ay hindi man lamang makakakuha ng pansin ni Master. Na mas lalo nilang ikinatakot, sinusubukan pa rin ako mawala ng Ancient Demonic Ant mula sa pagkakahawak ng Heavenly Tree Elder. Dahil sa kanyang pagpupumiglas ay nakawala ito at bumagsak ang napakalaking katawan niya sa lupa. Na naging sanhi upang magalit na ang Heavenly Tree Elder sa kanya at sinabihan siya na ito na ang kanyang huling babala. Na ikinatakot naman ng Ancient Demonic Ant. Sa isipan ni Qingpot Ian, napasabi siya, bakit hindi ako nakinig sa mga salita ni Brother Ye?
Sa kabilang banda sa Qingshi Blacksmiths, sinabi ni Daizong hindi mahalaga kung hindi makapaglinang si Senior igagalang ka pa rin ng lahat ng mga taga-bayan. Sa isipan ni Chen Fan tinatapakan ang mga arroganting langit na katayo sa tabi ng sinaunang emperador kasama ang hindi mabilang na mga kagandahan hindi ko inaasahan na lahat ito ay magiging isang panaginip. Dahilan na mapabugtong hininga na lamang siya. Sinabi ni ulit ni Daizong anuman ang pagpasyahan ni Senior na gawin isa pa rin itong pagpapala. Sinangayunan ni Chen Fan ang kanyang sinabi dahil ipinanganak siya upang maging kapaki-pakinabang gagawin niyang mga henyo ang 360 bloodline. Upang matuwa na lamang si Daizong sa kanya at kanyang sinabi na lasing na si Senior Chen. At nagpatuloy sa kanilang pag-inom. Sinabihan ni Chen Fan si Daizong gumagabi na kailangan ko nang bumalik. Sumagot sa kanya din Daizong Senior bakit hindi ka nalang manatili. Tinanggihan naman kaagad ito ni Chen Fan na huwag na. Tumayo ang dalawa at tumingin sa bintana sinabihan ni Daizong si Chen Fan na bibigyan niya ito ngunit bigla na lamang siyang nagulat. At tumakbo palabas na nagtataka na kung saan nagmula ang payat na kabayo na iyon na sinusubukang nakawan ang kanyang bacon. Sa isipan ng kabayo ikaw ang kabayo ang buong pamilya mo ay kabayo ako ang Crown Prince ng Dragon Clan. Sinabihan ni Daizong ang kabayo na hayop ka bumitaw ka bubugbugin kita kung hindi ka bababa. Sa isipan ng kabayo sumpa ng mga mortal, nang ahas ninyo akong tawaging isang hayop. Halika bigyan mo ng masahe ang aking puwit kung gayon. Kasabay naman nito ay pinalo ito ni Chen Fan dahilan mangisay ang kabayo at bumagsak sa lupa. Sa isip niya ano ang nangyayari paano ako nasaktan ng ganito ng mortal na iyon. Napatanong si Chen Fan kay Daizong hindi ba weird ang kabayo na iyon. Sinabi ni Daizong sa tingin ko ang kabayo na ito at si Senior ay itinakdang magkita bakit hindi mo na lang ito iuwi. Dugtong pa niya kung iiwanang hindi pinapansin, maaari niyang nakawan ulit ang aking bacon. Sinangayunan ito ni Chen Fan sige kung gayon. Tumayo ang kabayo na nagsisigaw at pinapalayo niya si Chen Fan at tinatawag na mortal. Dahilan na matuwa na lang rin si Chen Fan na napasabi ito ay maaaring kapalaran kung gayon iingatan ko ito sa isip ng kabayo habang papalapit si Chen Fan sa kanya dahil kung lalapit daw ito ay paliliparin niya ito sa sipa subalit nagulat na lang siya na napasabi ano ang nangyayari, bakit hindi tumutugon ang aking mga binti bakit parang dinudurog ako ng isang bundok kasunod nito ay pinalo ito ulit ni Chen Fan sa puwite na naging sanhi upang mangiyak-ngiyak ang mayabang na kabayo sa papaalis na si Chen Fan ay sinabi pa ni Daizong Senior mag-ingat ka sa iyong paglalakbay habang sa isip ng kabayo ay napasabi siya bakit ako inaabuso maghintay ka lamang sa sandali maayos ang aking cultivation base ay dudurugin niya ang mortal na ito.